So ayun, magandang gabing muli sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong lolang Madera at tayo sasagot muli dito kay Kapitan ng Walang Barangay. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa Team Kalingap at kay Kalingap Rab na kung saan ay talagang kanyang type na type i-content itong si Kapitan ng Walang Barangay at siya ay talagang grabe ang pang-iinsulto dito kay Kalingap Rab. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha at hiya ang babaeng ito. So yan, pakinggan natin ang kanyang komento. At updated updated po si Kapitana sa nangyayari. Updated po siya sa nangyayari dito sa loob ng Kalingap, no? Updated siya. Talagang Kalingap lamang ang kanyang binabantayan. Ang tanong, Kapitana, malaki ba ang views mo rito? Kaya rito ka permi nakanganga para kang buhayang gutom na gutom. Abe, talagang hindi ka natinabla ng kahiya-hiya sa iyong katawan, no? Naturingan kang nagmamalaki kang ikaw ay isang professional. Pero ito yung gawain ng isang professional. Mangialam sa community ng may community. Diba? Kapalan ng pesla. O, teka lang. Eto na. Iinom muna ako, ha? Iinom muna ako. Ayan. Ay, ang sarap ng tubig. So, go. Go, 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 go. Eto, here we go. Tayo kanina umaga. Ayan, so ngayon magre-reaction lang muna tayo, guys, no? So sobrang trending na naman ngayon at pinag-uusapan at pinagkakaguluhan na yung iba na kailang paulit-ulit na content dahil dito sa lumalabas na parang may day ata na paulit-ulit na content at tuwang-tuwa ka naman dahil may content ka. Kapatid ni Joy, no, na si Rhea. So, ayan, no, nakalagay doon sa kanyang My Day, no, na ang dami yung rules. Tunayan nila na ito talaga ito totoo at sa katunayan ay tinutugis na ngayon yung kapatid ni Joy, guys, no. So, ayan, wala sila. Anong tingin mo sa amin mga manunugis? Mga manunugis, ikaw naman, buhayang nakaabang sa harap ng bakuran, ng may bakuran, ha? Naghihintay ka ng sasagpangin. So, may nakita ka na naman na sasagpangin, eto ka na naman, ha, Kapitana? Kapitan ng Walang Barangay, anong nangyayari sa'yo? Oh, Vera. Ang ibang masabi din kundi walang utang na loob na kung hindi dahil sa kay Kalingap Rab doon pa rin sila sa dati nilang bahay. May isa pang reactor na nakita dyan na nagsabi na kung hindi dahil sa Kalingap ay doon pa rin sila nakatira sa parang squatter daw. No? Okay. Saan ba nag-uumpisa? Ha? Kapitana, saan ba nag-uumpisa ang mga ganitong klaseng panunumbat? Ha? Di ba sa kanila? Ikaw ba'y susumbatan kung wala kang binitiwang hindi magandang salita? Of course! Ha, sasabihin mo rin yan kung ikaw nga wala kang nagawa, wala kang ginawa, wala kang tinulungan, sumbat ka ng sumbat. Eh ito pa kaya may mga tinulungan ang hindi manumbat kung ikaw ay pagsalitaan ang hindi maganda. Normal. Ha? Nasasagot itong mga reaktor or kasi nakikita namin kung anong ginawa ng Kalingap sa paglingap sa kanila. Tapos sasabihin lang nila, kurakot. Anong kinurakot sa kanila? Aber, may kayamanan ba sila na kinurakot ni Kalingap? Ikaw daw. Kung ikaw nga sumbat ka ng sumbat kahit wala kang naitulong, ito pa kayang merong naitulong, kapal ng mukha mo. Di ba? Nila, no, so nandyan lahat ng panunubat, no? So, andyan, sabi mo, ano to, anong tawag nito? Andyan lahat yung panunumbat, ikaw, anong ginagawa mo? Di ba sumbat ka rin ng sumbat? Sabi ko nga, no, ang sakit talaga mabalikan, no? Ang sakit talaga pag tinamaan ka ng bato na binato mo sa iba ay bumalik, no? Ganito lang yan, Kapitana, masakit talaga pag ikaw ay binato. Lalong-lalo na, at hindi naman ganun kakapal ang pagmumukha mo. Pero ikaw, kahit yata anong bato sa'yo, ay hindi ka nakakaramdam dahil nga adobe na yung pagmumukha mo. Kaya hindi ka nakakaramdam kahit balikan ka ng mga reaktor dyan sa mga pinagsasasabi mo, ay baliwala lang sa'yo, ini-ignore mo dahil makapal na yung mukha mo. Si Kalingap Rab kasi, manipis pa ang mukha nun, no? Kaya kaya dyan sa sinasabi mo na masakit pala, masakit talaga yung pagsalitaan ka na ikaw na nga ang tumulong, ha? Inayos mo na nga yung buhay nila, na wala ka naman ginawa sa kanila, pero sila pala, hindi pa nakontento kung ano yung itinulong mo. Nang dahil sa mga putang inang sponsor na nagsusulsol sa kanila. Alam mo na kung sino yung mga putang inang sponsor na yun. Hindi ko napapangalanan at kilala mo na yun, ha? Kasama ka na doon sa mga lintik na iyon, ha? Dibaga? Yun, no? So, sabi ko, sa gitna ng kaguluhan din dito sa Kalingap about sa pag-alis ng mga supporters na parang lumalabas na wala silang utang na loob sa mga sponsors, yung parang hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung mga sponsors. Ito yung nangyari ngayon, no? Nag-bounce back sa kanila ngayon. Ayun, bounce back ko dyan sa mukha mo. Yung pinagtatanggol mo kasing mga sponsor, may ginawa kasing katarantadon, may ginawang kalukuhan. Bukod doon sa tumulong nga sila, pero hindi naman sila sincere doon sa kanilang pagtulong. Kasi ilang ulit ko na sinasabi sa'yo, hindi lahat ng sponsor ay nabalahura dito, hindi lahat ay na-content dito kasi yung mga sponsor na yun ay tunay na sponsor na pagtulong lamang ang kanilang hangarin. Pero yung pinagtatanggol mong sponsor na makapal ang mukha, na kagaya ng pagmumukha mo, pare-parehas lang kayo, kaya siya nare-reaksyonan ay dahil sa bunganga na rin nila, naputak sila ng putak na parang pet ng manok. O yan. So ngayon nararamdaman ninyo, nasasaktan kayo doon sa post, no, na sinasabi ninyo na walang utang na loob sila ni Joy, yung pamilya ni Joy, no? So
parang sabi ko parang coincidence na parang pinaramdam din sa inyo kung ano yung ginawa ninyo sa mga sponsors. No, siguro nagkataon lang talaga guys na... Ay, teka. Kung sinasabi mo na ito ay karma galing sa mga sponsor, itong sinabi ng kapatid ni Joy, unang-una, itong kapatid ni Joy walang karapatang magsalita ng ganyan. Dahil, kung hindi nga dahil sa Kalingap, hindi nga sila makikilala. Hindi sana isusumbat yan ng mga reaktor kung hindi siya nagbida-bida na katulad mo at katulad ng sponsor mo. Wag mong ipagmalaki, wag mong anuhin yung sponsor na yan dahil kapitana, kami wala rin kaming pera. Pero hindi namin kailangang sumipsip sa mga walang kwentang tao, no? Pero ikaw, anong ginagawa mo? Bidang-bida mo sila, O bidang-bida ka rin nila. Para ano? Magkano ba yan? Klaro lang. Kasi ako, sa ganito pagmumukha ko, hindi ako magpaparatanggol dyan na hindi ko naman yan kagrupo. Di ba? Tapos, hindi mo alam kung ano nga ginawa niyan dito sa loob ng Kalingap. Ano ang dahilan? Basta ka lang nakisawsaw. Alam mo ba, ang tunay na dahilan, nakilig ka lang sa kanilang side. Pero yung kanilang ginawa, hindi mo pinakinggan kung ano rin ang epekto dito sa loob ng Kalingap. Sila namin mismo may sabi, nung una, ayaw ko talaga kay Franjoy. Kay Fran, ayaw nilang maging kalab team. Gusto nilang hawakan sa liig si Joy. Tapos, anong nangyari? Hindi sila sinunod ni Joy. Dahil alam ni Joy kung anong ikakabuti sa kanyang buhay. At si Joy tumatanaw ng utang na loob kay Kalingap Rab. Doon sila nagwala. Dahil hindi nasunod yung gusto nila. Anong bounce back yan? Yung mukha mo ang bounce backin mo. Dahil makapal yung mukha mo. Hindi ko alam, no? Sabi ko nga parang coincidence talaga na itong post na to is para iparamdam sa inyo, no, na masakit pala, baliwalain yung tulong ninyo. Kasi gusto ninyo na tatanawin din na utang na loob. Walang pinag-usapang tulong doon. Kaya siya nasabihan na wala siyang utang na loob dahil wala namang ginawa sa kanila si Kalingap Rab. Ano ba ang ginawa ni Kalingap Rab dito sa babaeng ito para mag-post siya nang sasabihin niya ay kurakot? Anong ginawa ni Kalingap Rab sa kanya? Kung may ginawa si Kalingap Rab sa kanila, may karapatan siyang magsalita. So anong sinasabi mo ditong bounce back? Ang sabihin ninyo, baka nasulusulan nyo yan, na kesyo, yung lagi nyong araw-araw na sinasabi na kumita sila nang dahil sa inyo yumaman, di ba, lumabas sa bunganga mo, yumaman, si Joy lang ang nagpayaman sa ano ni Kalingap Rab, di ba? Si Rachel ang nagpayaman, dito kay Kalingap Rab, di ba ganun ang pananalita mo? Yun yung itinatatak ninyo sa utak ng mga ito. Kaya ito mga ito nag-iisip, ay oo nga no, bakit nga kami ganun lang? Dapat lahat ng sweldo ni Kalingap Rab ay ibigay sa amin. Di ba yung mga ganun? Kasi yun yung binabaon nyo sa mga utak nila sa araw-araw ninyong kuda, nabibriefing yung mga lugaw nilang utak. Mga manipulator kayo ng mga brains. Ano yung mga naitulong ninyo? Gusto ninyo nabigyan din ng pagpapahalaga kung ano yung naitulong ninyo. Hindi sinasabing bigyan ng pagpapahalaga. Kung si Kalingap Rab ay nag-una sa kanila na sinabihan silang wala kayong mga utang na loob, wala kayong ganito, maaari makang magsalita ng ganyan pero walang sinasabi si Kalingap Rab, walang binabanggit ano paman sa kanila. Pero bakit siya nag-post ng ganun? Yung pala matagal na siya may sama ng loob doon sa kay Kalingap Rab dahil hindi na ibibigay ang lahat ng kinita ni Kalingap Rab at sasabihin nilang kurakot kasi kung sa kanila naman kukurakutin, wala namang makurakot sa kanila talaga. So ano ang sasabihin ng mga netizen or mga manonood sa lahat ng ginawa ni Kalingap Rab sa kanilang pagpapala? Tapos ganun pa ang kanyang ikukomento, ganun ang kanyang ipopost na magnanakaw o ano baga ito, maraming rules pero kumbaga budulista, parang ganon, anong ninakaw sa kanila? Diba? Wala. Tapos ngayon sasabihin mo bounce back dahil doon sa iyong mga sponsor. Nilason nyo kasi ang isipan nila, kaya sila ganon, kapitana, huwag ka magdiwang. Kasi sabi nga, kung si Kalingap Rab ang nagsalita ng ganon sa kanila, may karapatan kang magngangaw-ngaw dyan na parang kang buang, no? Nakakala mo naman kung sino kang tagapagtanggol ni Which is, yan din ang hindi nyo ginawa dito sa mga sponsors na umalis. Di ba? Na dapat, di ba, bigyan nyo rin ng pagpapahalaga yung mga sponsors kung saan sila yung tumutulong dyan sa community ninyo. Pero ano nangyari? Gaga? Binigyan naman sila ng pagpapahalaga. Binigyan sila ng pagpapahalaga. Sila na nga yung nasunod di ba? Pinabayaan na nga sila pero sumubra sila. Lahat ng sobra, kapitana, dahil kapitana ka man, dapat alam mo kung saan ang hangganan mo dahil ikaw ay pumasok sa teritoryo ng may teritoryo, dapat alam mo kung saan lang yung hangganan mo. Alam mo kung saan yung boundary mo. Di ba naging isa ka nga, sabi mo nga, naging isa kang kapitan sa inyong barangay. So dapat ikaw alam mo kung saan hanggan ang boundary mo, kapitana. Hindi lahat ay sinasawsawan mo dito sa loob ng Kalingap. At huwag kang kuda ng kuda kung hindi mo alam kung ano ang pinagmulan. Bakit nagsalita itong babaeng ito na ganon ang kanyang post? Siya ba nakarinig kay Kalingap Rab? Na sila ay kwinintahan? Sila ay pinagsabihan ko hindi dahil sa amin, ganon ganito. Wala, di ba? Ngayon, ibinalik sa kanila. Sinagot yung kanyang post na yon.
Tapos ngayon magngangaw-ngaw ka, sasabihin mo dapat ganyan din ang ginawa doon sa mga sponsor na umalis na hindi pinahalagahan sila. Sila lang yung lumabis, ha? Doon sa pagpapahalaga ni Kalinga Prab, hindi pa sila nakontento. Yon ang totoo. Walang pagkakontento, ha? Katulad mo. Wala nyo din yung mga sponsors, di ba? Parang wala din kayong utang na loob. No? So ngayon, sa totoo lang, wala talagang utang na loob si Kalinga Prab. Bakit si Kalinga Prab ba ang tinulungan nyo? Bakit magkakaroon si Kalinga Prab ng utang na loob sa mga sponsor na umalis na ito? Si Kalinga Prab ba ang pinakain ninyo? Si Kalinga Prab ba ang pinagawan nyo ng bahay? Hindi. Ang pinagawan nyo ng bahay, yung inyong beneficiary na pinili. Ha? Yung beneficiary ng Kalinga, ha? Na inaaswang ninyo. Kung alin lang yung matipuhan ninyong tulungan, iyon lang. So bakit mo masasabi na walang utang na loob ang Kalingap dito sa mga sponsor na ito? Ha? Bakit? Paanong nagkaroon ng utang na loob si Kalinga Prab dito kay Kanole? Ha? Na sila mismo ang nag-sponsor dito kay Joy. Kung si Joy ang sasagot sa kanila at mambabalahura sa kanila, pwede mong sabihin na walang utang na loob itong pamilya ni Joy. Ha? Pero kung si Kalinga Prab ang sasabihin mo at saka si Kuya Bal na walang utang na loob dito sa mga lintek na mga sponsor na ito na nagsilayas, aba, napapahiya ka siguro, Kapitana. Dahil ni minsan, ha? Hindi yata naman umasa ng pagkain itong Kalingap na ito dito sa mga sponsor na umalis na ito. Anong utang na loob ang tatanawin nila? Ha? Nang molestya ba sila? Ha? Dandahan ka ng pagsasalita, Kapitana. Baka ikaw ay nilalagnat. Baka, teka, pa-check up ka muna, ha? Dahil kung sasabihin mo, iba yung sinasabi mo, nagmamagaling ka na bounce back niya sa pagmumukha mo, ha? Abay, dahan-dahan ka ng pagsasalita. Dahil kahit kailan, walang dapat ng utang na loob itong founder ng Kalingap, no? At si Kalinga Prab, no? Anong utang na loob? Sila dapat yung may utang na loob. Dahil sila, lumaki yung channel nila dito, kumita din sila. Nabawi din naman nila yung kanilang itinulong. Pag hilom, ay, dagway mo. Nangyari dito sa kapatid ni Joy, hindi ko alam kung legit, ha, no? Yan din nangyari dito sa kapatid ni Joy, no? Hindi ko tinotolerate yung ginawa ni Rhea kasi ungrateful talaga yun. Pagkatapos kayong tulungan at nabago yung buhay nyo para magsasalita ka ng ganito. But, hindi natin alam kung ano po yung totoong reason. Bakit po nakapag-post si Rhea na yun? Kasi kung wala siya... Bakit nakapag-post itong Rhea na to? Ha? Bakit? Kasi nga, na-briefing na. Ha? Nasaksakan na yung utak, nalaso na yung utak, ha? Na bakit, siguro, baka tumututol din ito, hindi natin alam, baka ito tumututol din doon sa pagpa-franchise, no? Sa love team na ito. Tapos may mga rules. Tapos, naandyan yung mga sponsor na to, ng mga taga-sulsol doon sa kanya, siguro may contact naman sila, baka yun, no? Nabibriefing nyo, kasi, tapos, dadaldalan mo pa, na yumaman lang si Kalinga Prab, na dahil dito kay Joy, na dahil dito kay Rachel, na dahil dito kay ano. So, yung mga tao, nabibringwas yung utak. Ay, oo nga, sila milyonaryo na. Sila ang dami na ng mga bakit tayo ganito lang? Dapat milyonaryo na rin tayo. Dapat mas marami pa tayong pera o kaari-arian kaysa sa kanila dahil tayo yung ibinablog. Ganon yung pumapasok sa utak nila dahil yan ang ipinipid ninyo sa kanilang mga utak. Kaya nakapagsalita, yung mga siraulo na yun, siraulo, sorry naman, mga buang na yun. Ha? Nakapagsalita ng ganon dahil sa mga kadaldala ng mga bunganga ninyong makakate, na hindi nyo maitigil. May mai-content lang kayo para kay mga buhaya na dito nakaabang sa Kalingap kung anong kaguluhan dito sa loob ng Kalingap. Andyan ka, nangunguna ka pa. Imposible na magsasalita yung tao ng ganyan. Kasi alam naman niya kung gaano kalaki ang naitulong. Ayun na nga Alam naman nila na malaki ang naitulong sa kanila. Bakit kailangan niyang mag-post ng ganyan? Bakit kailangan niyang mag-post ng ganyan kung hindi lasing siguro itong nag-post na ito? Kasi dapat iniisip mo, pag ako nag-post ng ganito, maraming matang makakabasa. Kung ako man sana ay may hinaing, ay isasabihin ko na lang doon sa kapitbahay ko na hindi nagbablog. At least doon mailabas ko yung aking sama ng loob, wag sa social media kasi social media ito. Maraming makakakita dito, lalo na kung ito ay nakapublic. Kung hindi man nakapublic, may mga kaibigan ka dyan na diehard din dito sa Kalingap. So talaga screenshot ka dyan at isusumbong ka. Dapat inisip niya yun, na malaki talaga yun na itulong sa pamumuhay nila. Bakit kailangan niyang magsalita ng masakit doon sa taong nakatulong sa kanila? Dahil kung walang sponsor yung mga yan noon, natural, si Kalinga Prab, ang magsasakripisyo ng lahat ng yan. Di ba? Kailan lang ba pumasok yung mga sponsor? Nung sikat na, di ba? Nung sikat na, nung may love team na, saka sila pumasok. So, ganoon, Kapitana. Kaya wala silang karapatan manumbat kay Kalinga Prab. Tapos ngayon, ikukunik mo dyan sa sponsor mo? Ay, saksak mo sa ngalang-alam mo yan. Sponsor sa buhay nila, kung saan nagbago talaga yung buhay nila compared doon sa dati. So kung nakapagbitiw ng ganitong klaseng salita ang kapatid ni Joy, kung totoong kapatid ni Joy ito, I'm sure may malalim siyang dahilan at may malalim siyang nalalaman, no, about dito sa pinaghugutan niya ng post na to, no? So, ayan lang, no? Kahit ano pa ang dahilan niya, kahit ano pa ang nalalaman niya, kung yumaman man si Kalinga Prab, may sahod sa YouTube yan. Unang-una, si Jack may channel. Si Jack hindi nagcha-charity. Personal vlog niya yan. Personal channel niya yan. Di ba? May mga Facebook page sila. Kumikita yan.
May sariling income yung babae, may sariling income yung kanilang mga negosyo. May mga negosyo sila. Di ba ga? May mga channel sila na talagang kumikita. Normal na yung kita nun, alangan namang ibigay pa doon sa, normal ang kanila nang isisip yun para sa sarili nila. So ngayon, iyon yung ipinipid ninyo, iyon ang sinisilip ninyo na yung mayaman si Kalingap Rab. Tapos akala ninyo lahat ng yaman, akala ninyo lahat ng resources nila ay nakukuha dito sa pagbablog sa mga angels na ito, sa mga beneficiary na ito. No, baka nakakalimutan nyo, Kapitana, mag-research ka. Ano ang mga pinagkukunan ng income ng mga taong ito? Ilan ang channel nila na kumikita? May Facebook page, may TikTok, may mga endorsement pa sila. Ha? Kumikita sila dyan. Ha? May mga business silang mga kape-kape o ano pa man ang naan dyan. Diba? May mga jewelry shop pa yung mga yan na itinayo nila. Ha? Normal. Tapos, yun yung binipid nyo sa utak nitong mga beneficiary na ito na yumaman si Kalingap Rab nang dahil sa kanila. Ngayon, nag-aalburuto yung mga kaluluwa nitong mga ito na hindi makontento kung ano ang ibinigay ng Kalingap. Nang gusto nila ay mas magkaroon pa sila. So, wag kang magbida-bida dyan, Kapitana, dahil wala kang alam. Ha? Manahimik ka. Nakakahiya ka. Yan na nararamdaman ka sa Kalingap na masakit pala. No, masakit pala na parang hindi binigyan ng pagpapahalaga yung tinulong ninyo dito sa pamilya ni Joy. Masakit pala na parang binaliwala yung mga taong tumulong sa kanila. No, masakit pala namnamin na sa lahat ng ginawa mo para mabago yung buhay nila, ay parang hindi. Huwag mong ikumpara yan, Kapitana, dyan sa pinaglalaban mong sponsor. Dahil unang-una, sabi ko nga sa'yo, bago man dumating yung mga sponsor na yan, nakatayo na dyan si Kalingap Rab. Nakadipa na sa pamilya na yan, ha? Tinutulungan na, ha? Dahil kung hindi man sila dumating, itong mga pabidang sponsor, maraming sponsor na mag-i-sponsor dito ng mga tahimik lamang. Ngalan, kay pinasukan ng virus, ha? Yung mga kasama mo, mga virus yan. Huwag mo na magtanggol, huwag mo ikumpara sa tulong ng Kalingap at saka doon sa naitulong nila. Huwag mo ikumpara, ha? Huwag mo ikumpara. At nakakahiya ka lang kaysa sa mga itinulong ng mga iyan, kaysa doon sa tinulong ng Kalingap, ha? Hindi ka binigyan ng pagpapalaga. Parang take for granted lahat ng effort nyo, lahat ng tulong ninyo na in-expect ninyo na tatanawing utang na loob yun. Okay? So, ganyan din yung ginagawa nyo dito sa mga sponsors na umalis. Ayun. Na supposed to be bigyan nyo rin ng pagpapalaga, tanawin nyo rin ang utang na loob. Kung lahat na lang ba na may kaguluhan dito sa Kalingap ay ididikit mo yung maingay mong sponsor na yan? Yung sponsor mo na parang puwet ng manok, lahat na lang ba ikukunik mo? Na dapat kailangan inano nyo rin yung sponsor, pinahalagahan nyo rin, minahal nyo rin, pinasalamatan nyo rin, ay lintik na yan. Ha? Sila yung nagbida-bida, sila yung nag-ingay-ingay dyan, tapos gusto mo saluduhan sila? Ay kung nanahimik sila, edi sila walang kaaway. Ha, di wala ka rin sanang ano dyan, pasalamat ka na lang, may kaguluhan. Alam mo, Kapitana, pasalamat ka na lang, may kaguluhan dito sa Kalingap. May mga ganyang mga story, ano? Dahil kung wala, ha? Wala kang iko-content, nga ka, gutom ka yan, baka para ka na dyan, ano, yung buhayang hindi kumain ng isang taon. Di ba ka? At ano kayo, updated kayo, talagang sinisilip, hindi na yata natutulog si Kapitan. Teka, at mayroon doon, teka, sisilipin natin doon. Yun ang ating re-reaction na trending ito ngayon, ikakabit natin dito sa ating ating sponsor na hindi nila pinahalagahan. Mga style nyo, bulok, manahimik kayo. Yung naitulong nila dyan sa community, wala naman ibang nagbe-benefits kundi kayo lang din dyan. Di ba? Pero ano nangyari? Parang wala din kayong utang na loob. Di ba? Parang wala lang din appreciation na nangyari. Parang wala lang din pagpapahalaga na nangyari dito sa mga sponsor. So, di ba? May appreciation. In-appreciate sila. Kung tama sana yung ginagawa nila, wala naman sanang problema, no? At sasabihin mong walang utang na loob. Wala talaga silang utang na loob dito sa mga sponsor na ito. Kasi hindi naman silang inisponsoran. Isip-isip bago kumuda. Oo, may itinulong sila doon sa mga angels na yan. Pero kung hindi naman sila tumulong, hindi naman mamamatay itong mga angels na to. Itong mga sikat na to na mga love team na to. Ito lang naman yung kanila inisponsoran, di ba? Kung hindi sila nag-sponsor, wala kayo sana isusumbat. Dahil kaya yan ni Kalingap Rab. Kung hindi man kaya, kung ano lang yung kanyang kakayanan, di yun lang yung pagtiisan nitong mga angel na ito. Importante, nakakapag-aral, nakakasurvive araw-araw. At least, mababago pa rin yung buhay nila. Kahit wala, yung sinungali ay yung sponsor mo, puputak-putak na parang puwet ng manok, no? So, lagi mo ikinukunik doon. Ang sasabihin mo, wala kayong utang na loob sa mga sponsor. Wala talaga. Ay, lalong-lalo na ako. Wala akong utang na loob sa mga sponsor na yan. Pakialam ko ba dyan? Bakit binigyan ba ako? Kung binigyan ako, baka sabihin, pwede mong isumbat sa aming lahat na kami ay walang utang na loob sa sponsor na yan. Ngalan na hindi naman kami ang tinulungan at hindi naman si Kalingap Rab ang tinulungan, kundi yung mga beneficiary na napusuan lang nila, yun lang ang kanilang tinulungan. Anong karapatan mo para manumbat na hindi wala kayong utang na loob? Si Kalingap Rab, may karapatan manumbat. Bakit? Mas malaki ang tulong niya kung talagang sumbatan ang mangyayari. Pero wala kayong narinig kay Kalingap Rab na nanumbat. Wala kayong narinig na nanumbat siya at pagkatapos ko kayong tulong-tulungan. Ayun lang, yung sinabi lang niya na pagkatapos lumaki yung mga channel. Ayun, iniwan. Ay bakit? Ang dami naman talagang lumaki lang yung channel nang iwan. Anong masama dun sa sinabi niya?
Gusto nyo, kayo lang yung maglabas ng sama ng loob nyo. Gusto nyo, kayo lang yung magpuputak. Pero siya, wala siyang karapatan magsalita kahit gatiting. Dahil pag siya nagsalita, ang laking issue sa inyo. Diba? Kapal. Kapal na mukha mo, Kapitana. Sinasabi ko sa'yo, nipis-nipis ha. Naramdaman niyo ngayon kung ano yung naramdaman ng mga sponsors na umalis. Kung nasasaktan kayo at nagagalit kayo dahil parang feeling mo walang utang na loob ang pamilya ni Joy, ganyan din po ang nararamdaman ng mga sponsors na umalis, na parang hindi nyo rin tinatanaw na utang na loob yung mga itinulong nila dyan. Parang hindi nyo wala talagang itatanong sa kanilang utang na loob. Bakit? Pagkatapos nilang tumulong, kwenta sila ng kwenta. Sino ba nagpaalis sa kanila? Kapitana, isip nga, sino ba nagpaalis sa kanila? Di ba sarili nila? Nag-ingay sila ng nag-ingay, tapos umalis sila. Walang nagpaalis sa kanila. Kusa silang umalis dahil nahihiya na siguro sila sa mga pinagagagawa nila. Ngayon sasabihin mo, kailangan tanawin ng utang na loob. Itong si Kalinga Prab, may ano siya na kung siya ay manunumbat dito sa pamilya ni Joy. Pero wala man tayo narinig. Anong sakit doon? Mga reaktor, hindi lang mga reaktor. Una, mga viewers ang nasaktan. Hindi kaming mga reaktor, ha? Ito, lagay mo dyan sa utak mo. Kasi pakiramdam ko, nalulugaw na yung utak mo, no? Ilagay mo dyan sa utak mo. Hindi mga reaktor ang nasaktan una, kundi yung mga viewers na nagmamahal kay Kalinga Prab. Kasi bago man sabi ko nga lumabas ang mga issue na yan, yan ay mga viewers muna ang unang nakakakita. Dahil ang mga viewers ay gala. Yung mga nagmamahal kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, yan ang unang nakakapansin ng mga ganyang mga post-post na yan. Bago yan ibabato dito sa mga reaktor. Bago mag-iingay ang reaktor, iyan ay dyan na muna kumalat sa kanilang maritisan dyan sa mga viewers, no? So, tigilan mo yung kadadakdak mo, Kapitana, na isusumbat mo sa amin yung mga style-style na yan. Nako, wag kami, doon may kwento sa pagong, baka sakaling maniwala sa'yo. Yun lang, goodbye, bye-bye.